Isang napakahalagang desisyon ang kamakailan lamang inilabas ng Korte Suprema ng Pilipinas hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, isang isyung matagal ng sentro ng pampublikong diskurso at pananaliksik sa larangan ng batas at politika. Ayon sa opisyal na pahayag ng Korte, ang desisyon ay final at executory, nangangahulugang ito ay may ganap at walang dadang bisa at hindi na maaaring questionin, baguhin, o baligtarin sa anumang hukuman o sangay ng pamahalaan sa kasalukuyang panahon. Ang hakbang na ito ay malinaw na nagpapatibay sa prinsipyo ng supremacy of the Constitution at sa kapangyarihan ng Korte Suprema bilang huling tagapagsuri ng legalidad at konstitusyonalidad ng bawat aksyon ng gobyerno, lalo na sa sensitibong proseso ng impeachment na may direktang implikasyon sa pamamahala ng bansa. Ang desisyon ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan ng Korte, kundi isang paalala rin sa lahat ng sangay ng pamahalaan at mga mambabatas na ang bawat hakbang sa impeachment process ay dapat sumunod sa tamang procedural at legal na alituntunin, kabilang na ang due process, transparency, at respeto sa mga karapatan ng akusado. Dahil dito, ang anumang pagtangkang ipagpatuloy, muling i-file, o baguhin ang complaint sa Senado ay labag sa umiiral na batas, kaya't ang impeachment complaint ay itinuturing na void at hindi pwedeng i-proseso sa kasalukuyan. Sa madaling salita, ang rulings ng Korte Suprema ay nagsisilbing final na gabay sa legal na landas ng bansa, at nagbibigay linaw sa publiko kung paano dapat maipatupad ang proseso ng impeachment ayon sa saligang batas. Ang naturang desisyon ay may malalim na implikasyon sa politika at legal na sistema ng Pilipinas, hindi lamang para kay Vice President Sara Duterte, kundi para rin sa hinaharap na mga kaso at proseso ng impeachment sa bansa. Pinapakita nito kung paano pinapangalagaan ng batas ang balanse sa pagitan ng checks and balances, karapatan ng opisyal na nasasakdal, at ang obligasyon ng pamahalaan na sumunod sa konstitusyon. Sa pamamagitan ng ruling na ito, malinaw na ang bawat aksyon, lalo na sa mataas na posisyon sa pamahalaan, ay hindi pwedeng isagawa ng lampas sa itinakdang legal at konstitusyonal na limitasyon, na nagsisiguro sa integridad ng sistema ng pamahalaan at sa tiwala ng publiko sa proseso ng batas.